Ang pagkakaroon ng tiwala sa sariling kakayanan ay mahalaga. Kaya dapat alam natin ang ating mga kahinaan at lakas nang sa ganun alam natin i-manage ang sarili. Isa ka ba sa mga taong walang tiwala o nag-aalangan sa sariling kakayanan o talento? Ano ang mga dapat gawin upang matulungan ang sarili? Ano-ano ba ang mga pamamaraan upang mapalakas at tumibay pa ang tiwala sa ating sarili at kakayanan para maging successful tayo sa buhay? Well, una, huwag magpanggap upang bumilib o ma-impress ang iba. Huwag magpanggap para magustuhan lang ng ibang tao. Magpakatotoo sa maayos na paraan. Kasi yung iba, gusto nilang magpanggap sa mga tao na gusto nilang makasalamuha para matanggap sila. Well, mas mahirap magpanggap, magpakatotoo sa sarili kasi mas maganda yung feeling na tanggapin kanila bilang ikaw. Tapos huwag baguhin ang personality para lang bumagay sa kanila o maging ka-level nila. Huwag pahirapan ang sarili. Hayaan mong magustuhan ng iba sa pagiging totoong ikaw. Huwag magpanggap na mayaman or matalino ka at kung ano-ano pa para lang magustuhan nila or maging ka-level sa taong gusto mong makasalamuha o maging close o maging kaibigan. Dahil ang totoong kaibigan ay walang pakialam sa kung sino ka. Tanggap ka nito kung anong meron ka. At kung magawa mo yan, natanggap ka sa kung sino ka, isa ito sa paraan para lumakas o tumibay pa ang iyong self-confidence. Pangalawa, huwag hayaang maging negatibo. Di natin maiwasan na may mga panahon na maging negatibo tayo. Pero huwag maging apektado sa mga bagay-bagay. Iwaksi at isipin ang mga positive na pangyayari sa buhay natin. Ika nga nila, good vibes lang palagi. Kasi once na negative na nga, isipin mo pa, ay lalo pang malugmok sa pagiging negatibo. Huwag sakyan ang negatibong pag-iisip. Pag inisip mo na hindi mo kaya, para mo na rin pinipigilan o binibigyan ng limitasyon ang sarili mo. Dapat maging positibo at gawin ang makakaya. Keep on learning. Huwag basta-basta sumuko. Tapos, turuan ang sarili natin na abutin ang goal sa buhay at mag-focus lang. Dapat may determinasyon sa ating gustong gawin para magkaroon ng success. Kasi mahalaga ang determinasyon at focus. Tapos, inspiring tayo dapat. Tapos, isipin lang natin yung mga tao na dahilan para kailangan nating keep on moving. Tapos, think positive to avoid yourself dragging down. Kailangan laging positibo lang ang ating pananaw para hindi tayo hilahin pababa sa ating pag-uugaling negatibo. Kasi ika nga nila, nobody's perfect. Nandun pa rin yung pagiging negatibo. Pero kung sakyan natin yung pagiging negatibo, ay walang mangyayari sa atin. So, keep on moving and see the brighter side instead sa mga negative side. Pangatlo, idaan sa tawa ang kamalian or katangahan na nagawa natin. Huwag nating seryosohin kasi normal lang sa atin na magkakamali. Huwag nating seryosohin yon. Kumbaga, isipin lang natin kung ano yung magandang nangyari kaysa yung mga pagkakamali natin. Nobody is perfect, kaya lahat naman tayo nagkakamali. Huwag dibdibin ang nagawang mali at katangahan, kundi gawin itong motivation na pag-igihan pa at matuto mula sa pagkakamali. Bumawi at syempre, bumangon. Mag-focus sa mga progress mo sa buhay. Kung ano yung mga progreso sa buhay mo, mga nagiging achievement mo, goal sa buhay na naging success naman, mag-focus ka doon imbis doon sa mga failures mo. Isipin mo yung mga inspirasyon mo sa buhay para lumakas pa ang iyong tibay ng loob o kakayanan or tiwala sa sarili or tinatawag nilang self-confidence. Pang-apat, huwag isipin na hindi mo kaya. Kasi pag isipin natin, hindi ko talaga to kaya, syempre, ma-register na yun sa utak mo. Paano mo pa makakaya kung pinangunahan mo na, diba? Ika nga nila, gawin mo ang nararapat. Try and try. Kasi no harm in trying, ika nga, diba? Huwag isipin na di mo kaya dahil yan ang hahatak sa'yo pababa. Do your best. Keep on learning and achieve your goals. Isipin ang mga bagay na nagawa mo o naabot mo para maging inspirasyon na, o nga pala, no, kung naabot ko dati, kaya ko rin abutin ngayon. Pang-5, huwag pansinin ang mga hesitations or pagdadalawang isip at paghandaan ang mga kasagutan para dito. Sa pagdadalawang isip, doon mo makita ang dahilan kung bakit may doubt ka or may pag-aalinlangan ka.
'Di ba? At dahil diyan, magawan mo ng paraan para ayusin at paghandaan o pag-aralan para maging handa at lumakas ang tiwala sa iyong kakayanan. Pang-anim, baguhin ang iyong mindset. Yung mindset na negatibo, gawing positibo. Rules or mindset tungkol sa kung hanggang saan lang ang kaya mong gawin at ano ang hindi mo kayang gawin ay maaring magdulot ng hindi maganda. Dapat huwag mong bigyan ng limitation ang utak mo. Keep on learning, keep doing your best. Pag ganyan ang mindset mo, para mo na ring nakamit ang tagumpay kahit nag-uumpisa ka pa lang. I-enhance mo ang iyong abilidad at iyong kapasidad. You have to enhance your capability and your ability. Pag nalampasan mo yan, doon mo ma-realize at maranasan ang saya sa nakamit na bagong tagumpay na maisip mo, kaya ko pala, 'di ba? Huwag matakot na magkamali. Basta matuto ka dito. Number 7. Pag natalo o nabigo ka, isipin mo lang ang mga bagay na nagawa mo na. Gawing inspirasyon ang mga success sa nakaraan. Gawing halimbawa na kaya mo itong lampasan o mapagtagumpayan. Dahil kung nagawa mo ito dati, walang dahilan na hindi mo ito kakayanin sa hinaharap. Huwag pahirapan ang sarili sa pag-iisip ng mga negatibong bagay kasi hindi nakakatulong yon. Number 8. Ipakita sa mga tao na hindi ka dapat minamaliit, 'di ba? Kasi once na ipakita ng ibang tao na minamaliit ka tapos magpa-apekto ka, ay wala na, panghinaan ka na, finish na. Yung self-esteem mo, yung self-confidence mo, yung tiwala mo sa sarili, babagsak talaga hanggang sa feeling mo wala ka ng kakayanan na gawin ang mga bagay-bagay, wala ka ng talent, walang maiambag sa lipunan. Kaya dapat, wag magpa-apekto or wag hayaan na minamaliit ka ng ibang tao. Ipakita mo sa kanila, patunayan mo na alam mo ang ginagawa mo. Hindi ka lang basta nagpapasya o gumagawa ng mga bagay na hindi mo alam. Don't stop learning para patunayan na alam mo. 'Di ba? Huwag hayaang kontrolin ng iba ang iyong damdamin at kumpiyansa sa sarili. Number 9. Huwag mareklamo at mas galingan mo pa. 'Di ba? Imbis na magreklamo ka, galingan mo. Do your best. Hindi natin maiwasan ng mga may problema o balakid or sagabal para abutin ang ating mga pangarap o tunguhin sa buhay. Gawa ng paraan o solusyonan. Maging maparaan o resourceful para malampasan mo yan at magtagumpay sa buhay. Mas lalong lumakas ang iyong self-confidence at doon mo maramdaman ang kakaibang saya at tagumpay. Ika nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Kaakibat ng kumpiyansa sa sarili ay pagtanggap ng iyong kamalian. Matuto tayong tumanggap ng mga pagkakamali. Matuto tumanggap ng kamalian dahil hindi lahat ng idea natin ay naging successful or nag-work out. Ang mahalaga doon ay alam natin kung saan tayo nagkamali. Dahil nang sa ganon ay alam natin solusyonan ang mga bagay-bagay. Pag nagkamali, try to change our mindset at isiping mabuti kung saan o alin ang hindi effective sa style natin sa nakaraan, sa mga nagawa natin na hindi naging successful. Number 11. Gumawa ng matibay na hakbang para sa mga hamon at kinatatakutan sa buhay. Hindi natin maiwasan na magkakaroon ng any challenges at mga takot sa maaaring kaharapin natin sa buhay. Gayunpaman, timbangin o isiping mabuti ang maaaring kalalabasan o resulta nito. Pros and cons, ika nga nila. Kung ano ang ikabubuti at hindi ikabubuti sa iyong gagawin o pasya sa buhay. May mga bagay na kailangan na maingat tayo sa pagdadala o pag-deliverance or delivery o pagpapasya. Minsan naman, nakadepende sa ating tiwala, 'di ba? Tiwala sa sarili o lakas ng loob. Pag ginawa mo 'yan, nakakatulong ito upang magiging matatag at tumibay ang ating tiwala sa sarili or tinatawag na self-confidence. Isipin mong kaya mo hanggang magawa mo ito. Sabi nga sa kasabihan, fake it till you make it, 'di ba? Gawin mo ang nararapat. Tapos, 'di ba nga, kung gusto mong magmukhang matatag, dapat magpakatatag ka muna. Tapos embrace the personality o i-apply sa sarili. Kung gusto mong maging confident, syempre, kumilos ka na may kakayanan. Kung gusto mong maging successful sa buhay, gumawa ka ng hakbang at magugulat ka na lang sa resulta nito. Pag pinanghinaan ka, ituloy mo pa rin. Huwag pilitin natin na magpatuloy dahil habang nagpatuloy tayo,
at nagagawa natin ang isang bagay kahit mahirap, nagpapatibay ng ating tiwala sa sarili o self-confidence once na magtagumpay tayo dito. Sabi nga nila, try until you succeed. At habang nasa proseso ng pagpapatuloy, masasabi mo na napakatatag ko pala, na kaya ko pala, di ba? Isipin ang mga panahon na nasa taas ka na, maraming magandang bagay na nakamit, di ba? Noong mga panahon ng mga nakaraan na nasa taas ka, tapos marami kang achievement sa buhay, isipin mo yun bilang inspirasyon na kung nakaya ko dati, nagawa ko dati, why not ngayon, di ba? Sa mga panahong hopeless ka at bumababa ang tiwala sa sarili, isipin mo ang mga bagay na napagtagumpayan mo na. Kasi yun ang magpa-motivate sa'yo na gawin ulit ang mga hamon sa buhay at pag nalampasan mo yan, tataas ang iyong tiwala sa sarili or self-confident. Isipin ang masarap at masayang tagumpay sa mga panahong nakamit mo. Mag-ayos sa katawan o sarili. Body images is important, di ba? Mahalaga ang ating mukha, itsura, katawan, tindig. Ang itsura ang unang nagpapalakas ng ating self-confidence. Kanga nila, feeling mo pangit ko, parang mahiya kang humarap sa mga tao, di ba? Kaya kailangan mong ayusin ang iyong pamustura. Ang magandang postura o ayos sa sarili ay nakakadagdag ng self-confidence na humarap sa publiko at gawin ang mga bagay o gawain sa buhay. Kung maganda ang iyong nakikita sa salamin, sa iyong sarili at pupurihin ka ng ibang tao, syempre nakakadagdag ito ng self-confidence. Do something para alagaan at mapanatili ang magandang itsura at tindig mo. Kasi yun ang magpapadagdag na yung tiwala sa sarili, kakayanan sa sarili, at self-confidence na humarap sa madlang people.